Higit sa 3,000 ang naitalapong namatay matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria, habang marami ang sugatan at libo rin ang nawalan ng bahay. Kaugnay po niyan, makakausap natin isa nating kababayan na naninirahan sa Turkey. Magandang morning po sa inyo, Ma'am Caroline Cengiz. Kumusta ho kayo? Okay naman po, sir. Opo, gano'n na, Hello? po kayo katagal naka-base dyan sa Turkey? 5 years po. 5 years, opo. Pakwento naman sa amin, kumusta ho ba ang experience ninyo nung kasagsagan ng paglindol? Bale, kahapon po ng madaling araw, alas 3, di pa kami tulog ng asawa ko. So nakahiga po kami. Pero nung nag-start na pong mag-earthquake na maano lang siya, pakonti lang, nire-ready namin yung katawan namin na lumabas na ng pintuan. So natigil kami sa labas ng pintuan, bumagsak po kami. Doon na po, as in tuloy-tuloy na yung yung paglindol. Na as in dalawa kami ng asawa ko, natumba kami. Nasugat pa yung mga kamay ko eh. Tsaka nag-start na akong nagsisigaw. Ayun, takbo na kami pababa ng ng apartment. Then ayun, nakita namin na yung first floor as in bagsak na. Kung ilalarawan mo sa amin yung experience ninyo nung gaano ba kalakas ang 7.8 na naramdaman ninyo? Naku po, yung kumbaga, yung bahay as in na na po, yung talagang bumagsak na po, na hindi ko na po matandaan eh. As in, nagpanik na rin po ako eh. Kasi akala ko madadaganan na kami ng ng pader. Kasi nasa 3rd floor po kami. Eh yung building is apat na apat na palapag. So mula dun sa 3rd floor, syempre mas ramdam sa mas mataas na parte ng building yung lakas ng pagyanig. Mga gaano katagal mas pa? ramdam po yung Gaano katagal pa ipinag-intay ninyo bago kayo nakalabas ng building mula sa 3rd floor? Ay, binilisan po namin na lumabas na. Habang bumababa po kami ng ng hagdanan, talagang yung hagdanan eh kumbaga nasi-shake na. Ay, kumusta Tapos kayo? yung May mga nasugatan ba? May nasaktan ba sa miyembro ng pamilya? Ikaw, kumusta? Meron po yung yung asawa ng kapatid ng asawa ko na natamahan, napuruhan ng sa ulo na duguan. Eh nag-aantay kami ng ambulance. Walang dumating. Eh yung pala yung hospital dito na na rin, bumagsak na rin. Yung building na pinapakita dun sa video mo, yun yung mismong tinitirhan ninyo. Opo. Yung bang building, pwede pa ro bang mabalikan, matuluyan yan ulit, matirhan? Hindi na po. Wala na po. Di na po na namin matitirhan yun. Ay, paano kayo ngayon? Eh, wala po. Nasa loob po kami ng sasakyan. Yung iba po, nag-stay na po sa sa open area. Gumawa sila ng tent na maliit. Eh, winter pa naman ngayon. Sobrang lamig. Oy, paano daw yung sitwasyon ninyo yun? Titiisin ng nag-aantay sobrang po kami lamig? ng tulong. May paunang tulong na ba? Wala pa po kasi sabi nila after 1 week pa daw po. Ay, Mariosep. Ay, paano yung paglipas ng magdamag ninyo ngayon? Kung winter rin nasa sakyan lang kayo, ay di... Wala. Sobrang lamig po eh. Tsaka umuulan pa. Ay, may mga bata nagkakasakit. Wala bang evacuation center na pwedeng tuluyan pansamantala? Wala po. Wala. Kami na po gumawa ng tent. Meron bang Filipino community dyan na pwede kayong magtulong-tulungan nating mga kababayan? Meron po, kaso apektado rin po sila. Wala na rin po ako ng contact yung mga kaibigan ko eh. Wala ring signal ng telepono, ng kuryente? Opo, wala po. Walang kuryente ngayon eh. Opo, meron na bang kumausap sa inyo mula sa opisyal ng Philippine government? Wala po.
O sige, Rev, samantalahin natin ang pagkakataon. Baka may nakikinig sa atin or nanunood na maiparating ang inyong mga pangangailangan dyan sa apektadong lugar sa Turkey. Miss Caroline. Opo. Nag-ano na rin po ko nag-message ako sa mga Pinay na sa ibang part ng Turkey na kung pwede, humingi sila ng tulong sa Philippine Embassy. Na kailangan namin ng ano dito, unan, kumot, importante yung blanket, tubig, pagkain, saka emergency light. Miss Caroline, yung lugar ninyo dyan sa Turkey, nasaan kayo at gaano kayo kalayo sa Philippine Embassy? Nasa southeast part po kami ng Turkey, bale kapitbahay namin ng Syria. From ang Philippine Embassy, Ankara, from here is 9 hours ang biyahe. Napakalayo malayo. pa pala. Hubod ng layo pa pala, wala na ibang Opo. pwedeng malapit-lapit na opisina pa ng gobyerno na pwedeng mahingan ng tulong? Wala na po. Kasi po, hindi lang po dito ang apektado sampung city po ang affected na malapit dito sa amin. 10 city.